Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Good morning, everyone. We're going to worship the Lord today, and we know that you set your hearts to God, so please join us. Our need
Magandang umaga po sa atin sa ating morning devotion na nakikinig sa oras na ito. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna akong manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, luwalhatiin at dakilain ka muli sa umagang ito, O Diyos. Lord, ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon, lagi namin pinagkatiwala at pinapasakop sa iyo, O Diyos, dahil alam namin, Panginoon, na wala po kami magagawa kung walang iyong gabay at patnubay. Dalangin namin, O God, na ang bawat isa sa umagang ito na nakinig or nanonood ng gawain ito, Panginoon, buksan mo ang bawat puso, O Lord God, na maunawain namin ang mensahe mo na ipinahayag mo, Panginoon, O Lord God. Walang ibang maitaas at maparangalan, Panginoon, sa bawat buhay namin, tanging ikaw lamang, O God. Ako, nagagamitin mo, patuloy na umasa at tiwala sa iyo. Dahil alam ko po, Panginoon, wala akong kaalaman sa mga nagdidepende. Salamat po, Lord God, sa gagawin mo. Salamat sa pagtagumpayan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay, O Diyos. Kaya patuloy kitang pupurihin, sasambahin, liwanatin at kakilain sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sa umagang ito, ang ating pong topic ay na ating pag-uusapan ay about humility. Magpakumbaba. Sabi po sa ating text verse sa Santiago 4 verse 6 po, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin. Kaya sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulupot sa mga nagpapakumbaba. Dito ay sinasabi ang pagkakilala ng may pasasalamat na umaasa tayo sa ating Panginoong Jesucristo, na maunawaan natin at maintindihan na higit ang nakailangan ang kanyang tulong para sa atin. At ang ating Panginoong Jesucristo ay ating pinakadakilang halimbawa ng pagpakumbaba. At palagi niyang kinikilala na magkaroon siya ng lakas dahil sa pag-asa niya sa kanyang amang nasa langit. Sabi dito sa John 5:13, basahin ko po, hindi ako gumagawa dahil sa sarili ko lamang, humahatol ako ayon sa sinasabi ng aking ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang sinusunod ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Praise God. Dito sinasabi natin na magpapasakop, ay dito makita natin, pagpasakop, makinig siya kung ano yung sinasabi ng ating Diyos Ama. At yun ang kanyang sinusunod, yun ang kanyang ginagawa. Dapat din sa ating mga buhay bilang mga servant ni God, ay ganun din dapat ang ating gagawin sa ating paglilingkod. Katulad na lang ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya gumagawa ng sarili niya lamang na desisyon. Hindi siya gumagawa ng anong mga bagay nang hindi talaga siya nakikinig, hindi siya nagpapasakop sa kanyang amang nasa langit. Dahil alam niya talaga na kapag magpapasakop tayo, magkaroon talaga tayo ng katagumpayan at kaayusan sa ating mga paglilingkod. At yun ay napatunayan talaga ng ating Panginoong Jesucristo na ang God the Father ang siyang lagi niyang kasama sa lahat ng mga ginagawa niya. Kailangan din natin na magpakumbaba, magpapasakop tayo, lalo, maging sa ating mga sarili, magpapasakop tayo sa ating mga church leader, katulad na lamang ng ating mga pastor, na kapag tayo'y kinokorek, at magpapaayos tayo at sumunod dahil ang ating mga leaders or ating mga pastor, ayan ay bigay ng Diyos. Kung mababasa natin doon sa Jeremiah 3 verse 15, basahin ko lang po, bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Sabihin, dito sa lupa tayo sa ngayon ay ang pinapadala ng ating Panginoon ay ang ating mga pastor para sila naman ay magtuturo sa atin, iaayos tayo dahil ang ating mga church leader, hindi naman yan sila nagbibigay ng mga payo nang hindi talaga ikakabuti sa ating buhay. Kaya dapat tayo ay kung ano yung sinasabi nila, dapat sundin natin, dapat magpapasakop tayo ng may pagpapakumbaba.
Kung ano yung mga tinuturo nila, kung kinukurik tayo, magpapaayos tayo, susunod tayo, para din naman ito sa ating para naman din ang ating Panginoong Diyos ay mapupurihan sa ating mga ginagawa na magpapakumbaba. Dahil ito ang susi ng pagkakaisa. Sabi, basahin ko rin din dito sa Pilipos 2, verse 1, or kaya nga sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ang pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob, malasakit para sa isa't isa. Verse 2, lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Verse 3, huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag, sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Yun yung sinasabi na yun sa Pilipos verse 1:4. Ito yung sinabi ni Apostol Paul doon sa mga Pilipos sa pagdating sa kanilang paglilingkod. Sabi nga dito, mapalad ang mga taong nagpakumbaba. Mapalad ang mga taong nagpakumbaba. Kahit pa anong antas na naabot na kanilang mga buhay ay manatili ang kababaan ng ating loob. At ito'y nagdudulot ng kasiyahan ng ating mga puso. At ang isa pang katangian na ng pagpakumbaba ay ang ating Panginoong Jesucristo ay mababasa natin ito. Sinabi dito sa Pilipos 2 verse 8. Sabi dito, ito yung isang katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Nagpapakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan ng cross. Kamatayan sa cross. Dito nagsisilbing daan ito upang magkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa kanyang kamatayan, sa pagtubos niya sa ating mga kasalanan, at dahil din sa pag-ibig niya sa atin. At ito ay sinasabi ng Diyos na ang mapagmataas kailanman ay hindi niya ito kinalulugdan. Yan, maliwanag ang sinabi ng ating Panginoon na ang mga nagmamataas ay hindi niya kinalugdan. At wala itong naidudulot ng mabuti ng mga mapagmataas. Ngunit may taglay na pangako ang Diyos sa anumang at kung may taglay na pangako ang ating Panginoong Diyos sa sino mang magpakumbaba. Sabi sa 2 Samuel 2 verse 28, ang mga nagpakumbaba iyong ililigtas, ngunit ang palalo ay ibinagsak. Yan ang kanyang pangako. Kaya dapat buong puso tayong magdepende sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa Kawikaan 19:20, dinggin mo at sundin mo, ay sundin ang payo sa iyo at pagdating ng araw ay pakikinabangan mo. Kawikaan 3 verse 5, kayawi ka magtiwala na ang buong puso at lubusan kang manangan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Yan po ang sinabi ng ating sa sinabi po sa Kawikaan 3 verse 5. Kaya huwag tayo talaga ding manangan sa ating sariling karunungan dahil kapag diyan tayo didepende ay walang mangyayari sa ating buhay. Hindi tayo magpapakumbaba. Hindi lagi tayong baksak sa lahat ng bagay. Kaya lagi nating ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya lang talaga ang susi ng ng ating katagumpayan. Kaya yung conclusion ko lamang ay sa ating paglilingkod, panatilihin natin talaga ang pagpakumbaba. Lagi nating bantayan at ingatan ang ating mga puso na dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay laging nagpaalala sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. At lagi nating tatandaan na ang pangako at ang pangako niya at yung kaligtasan at pag-ibig niya na binibigay niya sa atin.
Dahil sa kanyang pag-ibig, nagkaroon tayo ng kaayusan. Dahil sa kanyang pag-ibig, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya yun ang ating ilagay lagi sa ating puso't isip. Na yung kabutihan talaga ng Panginoon, na yung pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay ay ginagawa niya dahil para lang nais tayo na maging maayos. Kaya patuloy tayo na maglingkod sa Panginoon, patuloy tayo magpakumbaba. Huwag nating hayaan na ang ating mga buhay ay hindi maipokus sa Kanya dahil wala talaga tayong magagawa, walang saysay ang lahat. Kaya sa umagang ito, yun lamang po ang aking ma-share at salamat sa Lord at sa Kanya ang lahat ng papuri sa umagang ito. Maraming salamat po. Ay God bless us all. Tayo po'y manalangin, o purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilain ka, Panginoon. Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Diyos na punong-puno ng pag-ibig at pagkalinga. Sa umagang ito, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa panibagong buhay, lakas at sigla. Sa pagkakataon, O Diyos, na kami pinahintulutan mong sama-samang muli makapakinig ng iyong mga salita at sama-samang makapanalangin sa iyo sa oras na ito. Maraming salamat po sa mensahe mo sa umagang ito. Maraming salamat po sa buhay ng iyong lingkod na ginamit mo na naging channel of your word, O God. Salamat din po sa buhay ng mga anak mo na nakiisa sa morning devotion sa oras na ito. Dalangin ko, O Diyos, na hindi mawalan ng saysay ang lahat ng aming narinig na mga salita mo. Hindi lamang sapat ito, Ama, na aming narinig, kundi maipasapamuhay at maibahagi namin din sa iba. Tulungan mo po kami, Ama, na may sakatuparan ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, nagkakaisa po namin inalalapit sa iyo ang lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo. Bagamat kami po ay makasalanan, marupok sa tukso at madalas manghina ang aming pananampalataya. Dalangin namin, Ama, na huwag mo po kaming bibitawan. Nawawag po kayong magsawa, Ama, na kami ay samahan. Panginoon, kailangan ka po namin. Nawa patuloy mo po ibuhos ang pagmamahal at pagpapatawad niyo po sa amin. Ipuin mo po ang buhay ng bawat isa sa amin upang patuloy lumago ang aming buhay espiritual, Ama. Upang magamit bilang instrumento mo para makilala ka ng ibang tao na di pa nakakilala at tumanggap po sa iyo. Tulungan mo po kami, Ama, na nawa bawat salita mo na aming mapakinggan ay sumibol at patuloy na lumago ito sa aming mga puso. Tulungan mo po kami na hangaring gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Bigyan mo po kami, Ama, ng sapat na kaalaman upang ihayag ang kadakilaan mo. Tulungan mo po kami lalong tumatag at patuloy na lumago sa pagkakakilala sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa umagang ito. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka at pasalamatan ka. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen.